you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Raise funds in a charity boxing match. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday. Torre kontra Duterte, ang suntukan para sa bayan. Isang hype at viral na laban para sa makabuluhang layunin, July 27, 2025. Kung matutuloy sa Araneta Coliseum, 12 rounds sa bakbakan para sa biktima ng bagyo sa Pilipinas. Suntukan na may kabuluhan ang laban ng mga lider. Sa darating na July 27, 2025, muling mabubuhay ang Araneta Coliseum sa sigawan ng libu-libong Pilipino na sabik sa isang makasaysayang boxing match. Isang laban hindi lamang para sa personal na karangalan, kundi para sa kapakanan ng mga kaubayan nating lubos na naapektuhan ng mga matitinding bagyo sa bansa. Ito ang mga mainit at naabangang charity boxing match sa pamamagitan ni General Nicolas Torre III at ating Davao Mayor Sebastian Baste Duterte. Yan ay kung matutuloy. Isang hindi inaasang pagsasanib ng mundo ng politika, serbisyo publiko at sports. Si General Torre ay isang matikas at disiplinadong leader ng kapulisan ay magpapakita ng kanyang lakas at estratehiya hindi sa kalye kundi sa ring. Sa kabilang sulok naman, ang acting mayor sa Davao na si Sebastian Baste Duterte, kilala sa kanyang matapang na personalidad at makabansang paninindigan at handang patunayan na ang kanyang tapang sa pamumuno ay may katapat ring tapang sa bakbakan. Ngunit, higit sa lahat, ang laban na ito ay may mas malalim na dahilan. Ang lahat ng kikitain sa laban ay ilalaan sa mga biktima ng kalamidad. Kaya't hindi lang ito laban ng dalawang personalidad. Ito ay laban para sa pagbangon ng sambayanang Pilipino. Pag-usapan naman natin ang sagupaan ng estilo at paninindigan. Magkaiba man ang pinanggalingan at estilo, pero parehong may puso para sa bayan. Ang dalawang mandirigmang ito, si General Torre, kilala sa kanyang malalim na karanasan sa disiplina at operasyon na may estratehikong estilo ng pangipaglaban. Maingat, kalkulado at focus sa bawat galaw. Kung hindi alerto ang kalaban na yaba, ay hindi malalaman na nasa private jet na pala at inilipad na agad sa dahig Netherlands. Inaasahan kong si General Torre ay dadalhin niya ang kanyang ring IQ sa pinakamataas na antas para iwasan ang mga bitag ni Duterte. Sa kabilang banda naman, ang acting mayor ng Davao na si Baste Duterte ay isang brawler, lumaki sa hamon ng buhay, sa init ng kalsada ng Davao at sa mundo ng politikang puno ng tunggalian. Hindi siya pino sa galaw, ngunit puno ng tapang, tibay at instinktibong lakas. Hindi umaatras, walang inurungan at yan ang maaring maging bintahin niya laban sa isang mas sistematikong Torre. Ika nga ng mga eksperto, ang laban hindi lang pisikal, ito rin ay laban ng utak, ng diskarte at ng mental toughness. Kaya naman ang tanong, disiplina o aggression? Aling estilo ang mananaig? Ang mga netizen mga kwento ay hati, trending sa social media ang hashtag na #Torre Disiplina, #Duterte Tapang, #Para sa Bayan, at #Araneta Showdown 2025. Tila hindi lang ring ang magiging mainit, kundi pati na rin ang buong bayan. Sa pagtaya o talpakan, sino kaya ang mangunguna? Habang papalapit na ang araw ng laban ay mas lalong umiinit ang mga prediksyon. May ilan na nagsasabi na si Torre ang mananalo via unanimous decision dahil sa kanyang disiplina at kakayahang kontrolin ang tempo ng laban. Ngunit may mas marami rin ang nagsasabi na baka matapos ang laban sa isang biglaang pag-knockout ni Duterte kay Torre sa gitna ng laban. Kung makalusot ang isang solidong suntok mula sa acting mayor ng Davao, maring magbago ang takbo ng lahat. Dahil kung si Torre ang nagpapalipad sa tatay ni Baste na si Rodrigo Duterte sa dahig, itong si Torre naman ay papabagsak ni Baste at ipapahalik sa sahig. Ang mas malaga kaysa sa resulta ay minsang dala ng laban ng pagkakaisa ng mga lider, artista, atleta at mamamayan ay may kapangyarihang magdala ng pag-asa sa mga nawalan, nasalanta at nangangailangan. Ang kanilang mga kamaong mga kwento hindi lang para sa suntukan, kundi para sa pagtulong. Sa bawat tiket na mabibili, sa bawat sigaw ng mga manunood, at sa bawat suntok na ibabato sa ring, may kabutihang naihahatid. Ito ang tunay na diwa ng Pilipino. Laban kung laban, pero para sa kapwa. Ayon sa artificial intelligence naman mga kwento, narito ang style clash at mga lakas ng bawat isa. General Nicolas Torre, ang komandante. Disiplina sa training, check. Walang palya sa ensayo. May sariling fight camp na pinamunuan ng mga dating national boxing coaches mula pa yan sa dahig Netherlands. Biro lang. Mahabang reach, ginagamit niya ang jab sa kontrol ng distansya. Iwasan ang close fighting. Matibay ang kondisyon, kayang tumagal ng 12 rounds. Walang bahay ng pagod kahit sa late rounds.
strategic mindset, alam kung kailan umatras, umatake, at i-reset ang laban. At narito ang kanyang game plan ayon sa AI. Iwasan ang suntok ni Duterte, pagurin ito sa footwork, at unti-unting i-breakdown gamit ang jabs at kombinasyon. Acting Mayor Baste Duterte, ang tigre ng Davao, may natural knockout power. Sa bawat suntok ni Baste ay may banta ng knockout. Isang tama lang ay aba, pagkatapos ng laban. Matibay ang katawan at may puso hindi natitibag. Lumaki sa kalsada ng Davao, alam ang tunay na laban. Walang takot, hindi siya matras, gusto niya lumaban, na close fighting, baragan kung baragan. Mind games, marunong mang-psych out. Ang sa press con pa lang ay umaapaw, at ayon sa AI ay ito ang game plan. Gugulatin si Torre sa unang rounds, bilisan ng tempo, dalhin sa corner at pabagsakin bago ito makabuo ng estratiya. Narito naman ang viral fight prediction kung sino ang mananalo ayon sa AI. Round 1 to 3, si Duterte ang atake, umaasa sa isang early knockout. Si Torre ay magbabantay at mag-aral ng galaw. Round 4 to 6, si Torre ay magsisimula na pumasok sa groove. Ilalabas ang mga kombinasyon. Round 7 to 9, papapansinan ni Duterte ang pagod ni Torre, pero ang angas niya ay lalaban pa rin. Round 10 to 12, laban ng puso, hindi lang katawan. Huling 3 rounds ang magpapasya kung sino nga ba ang tunay na makabayan na mandirigma. Ang final prediction, 55% ng mga fans, Torre via unanimous decision dahil sa disiplina at syaga. 45% naman ng fans, Duterte via mid-round knockout, puso at lakas. Mga kakwento, kung matutuloy ang laban nito, ito ay isang laban na dapat panuurin. Ang laban ni General Torre at Mayor Duterte ay isang makasaysayang tagpo, hindi dahil sa kanilang mga posisyon sa lipunan, kundi dahil sa layunin ng kanilang pagtutuos. Sa dulo, hindi lang isa ang mananalo sa ring, kundi buong sambayanang Pilipino na magiging saksi sa kapangyarihan ng pagkakaisa at pagtutulungan, lalo na sa mga biktima ng kalamidad na ating mga kababayan. Kaya't marka na ang inyong mga kalendaryo, July 27, 2025 sa Araneta Coliseum, #Laban para sa Bayan, #ICC na yan, o baka kayo ay nagulat, ICC, Intense Coliseum Combat, hindi ICC na meaning na nasa isipan yung lahat. Sa comment section, mag-ingay na kung Team Baste ka ba o di kaya'y Team Torre ka. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Noel Norias, kay kwentong Nats, kay kwentong Arnel Alvario. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.